Magandang gabi sa inyong lahat at ngayong gabing ito is punto por punto Bible study naman po ulit tayo. Pero bago muna yan, atin mo nang ibigay sa ating mga kasamahan para sa kanilang mga greetings. So mga kasama din natin itong unahin, Brother Aljan Bagatnan from Iloilo. Brother Aljan, good evening sa iyo. Yes, good evening Brother Jando at sa lahat ng mga kapuntos nating lagi nakasubaybay dyan. At kung bisita natin mamaya ay si Dr. Den. Nandito po yung host nyo ngayon, si Dr. Jando. Ayan po mga kapatid, no? Parang doktor. Doktor Ayan Kwak-Kwak po to, mga Doktor Kwak-Kwak. Ayun po mga kapatid, ang magandang topic po ngayon, no? Dahil papasok po si Dr. Ano yun, Brother Jando? Nakalimutan ko. Dr. Belia Rene Boliser. Bole sir, no, mga kapatid, nabagad mo ito ko na yun about po sa abortion mga kapatid. At siguro pwede rin tayo magtanong kay doktor pagkatapos po ng ganyang sa topiko po. Ayun po kung mga titis, isang paalala po, buksan ang puso't isipan para marami po tayong patutunan. Kagaya po ni Brother Jared kahapon, siguradong tayo na marami siyang natutunan. Back to you, Brother Jan daw. Okay, thank you sa iyo, Brother Aljan. Na-enjoy ako doon sa debate namin kahapon. Jared Almasora, pumunta lang ng Bohol para malampaso. Okay, atin na maibigay ng mga ngayon kay Romel Palma ng Iloilo. Bude Romel, good evening. Alright, ayan na, isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At congratulations kay Brother Paul Alima and of course sa atin pong host sa Punto por Punto, Brother Jando Alabado. Grabe talaga, bulagtang bulagta ang kalaban. Thank you so much for sharing your knowledge at pagpapatawa. Nakita naming pikon na pikon talaga si Jared Albasora. God bless po sa lahat. Back to you, Brother Jando. Ay, nagipagkamay siya sa akin, sobrang lamig ng kamay niya. At basang-basa, grabe. Sa Canada siguro yung yung katawan niya bro, nasa Pilipinas lang yung presensya. At gusto-gusto ko yung harapan kasi na-eye to eye ko siya eh. Na-eye to eye ko siya, pinaramdam ko sa kanyang angas niya. Yun ang maganda doon. Hindi Hindi natin maibigay nakaporma. ng, hindi talaga nakaporma. At mahilig siya sa self-proclamation. Self, kahit nagdeklara ng moderator na talo siya, sabihin pa rin niya na ako ang natalo o si Paula Lima ang natalo. Gayong nagdeklara na ang moderator. At ang moderator hindi amin yun ha, si Bahinteng. Nakadebate ni Brother Wendell si Bahinteng. Okay, so atin na maibigay ng mga yon kay Brother Wendell Dalibong sa kanyang greetings. Brother Wendell ng Ozami City. Good evening. Good evening, Brajando, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Welcome sa ating live. Okay, ito na may bigyan ng mga yan from South Korea, Brother Junre. Yes, good evening, Bajanda. Congrats. Napasayaw ka kagapon, bro, ah. Grabe. Naaapektuhan si Jared sa pagsayaw ko kasi sabi at inamin niya, F4 ako. Reklamo siya sa moderator kasi, Mr. Moderator, ako sumasayaw, oh, debate to, debate. Pero gusto niyang bumawi, gusto niyang kumanta eh. Nag-request pa siya doon sa... Kung maaari daw sana, tugtugan siya ng kanta at kakanta siya. Hanip na yan. Talagang gusto lang magpasikat. Pero good thing ang nangyari kay Jared kasi sa live niya, nakinig siya kay brother Alan Javier? Alan Javier. Oh, pinangaralan siya, nakinig siya. Actually, nagandahan ako sa mga response niya kasi parang gusto niya yata umatin sa CFD seminar. Gusto niyang makinig sa CFD seminar, parang gusto niya matuto. Sabi ko sa inyo, di ba? Yun Iba ang ang maganda. aura ni Jared sa face-to-face. Sana nga ma-convince yung bata na yun. Kasi babalik daw siya sa Bohol, hindi para sa debate, kundi para umattend ng CFD. Sabi niya yon? Ah, hindi mo pala narinig? Sabi niya yon? Hindi mo pala Hindi. narinig yan? Kailan niya sinabi yon? Kailan niya sinabi yon? Pakinggan mo mamaya sa live ni Rosby. Andun pinangaralan siya ni
Alan Javier. Sa live ni Rosby kagahapon. Oh, mga isang oras din. Sige, sige. Mga isang Panoorin. oras din. Panoorin ko yan. Oh, ano daw siya, tas hinamon niya ang mga mga SDA. Hinamon niya mga SDA na pumunta kayo ng Bohol kasi mababait ang mga CFD dito. Tingnan niyo. Ay, na nga sabi pa niya, akala nga namin, baka daw, may mga kasama mga kalalakihan at baka anuhin sila ba. Pero hindi pala din. Akala namin, yung tulugan namin ay yung kahoy lang. Okay na kami doon. Pero aircon pa yung kwarto namin. Pinagmayabang pa niya. Sabi niya, kayo mga SD, kung makakaya nyo si Father Darwin Gitgano, haanib ako sa inyo. Pero kung hindi, lahat tayo mag-CFD. Sabi niya yan. Maririnig mo dyan. Wow, hindi ko alam yun. Ang ganda ng ano niya. Parang naano talaga siya. Nagtatanong siya. Katoliko pala siya. Katoliko si Jared Barillando. Ha? Katoliko. Ganon? Oo, naano lang sila, naguyo lang sila ni Ili Soriano. Kaya sinabihan siya ni Alan Javier, hindi ko sinasabi magkatoliko ka. Buksan mo yung mata mo, aralin mo yung maigi yung Biblia, hindi yung saan mababasa. Nakinig kaya siya. At nagtanong siya, tinitingnan ko. oh, kailan ba ang ano nyo, bro? Sabi niya, kailan ang ano nyo, bro? Kailan ang CFD? Ano bang seminar? Ano ang ano nyo? Yung parang seminar. Sinabihan siya ni Alan Javier na tuwing Biyernes, sabi niya, pwede ba kung makinig? Sabi niya ganun. Sabi niya, pwede ka makinig, pero wag ka makipagdebate doon kasi yung mga speaker karamihan doon, mga baguhan pa din. So, tinitrain na kasi namin yon. So, pag nandun ka, wag ka magtanong na mahirap kasi mas mataas ang level mo sa kanila. Pero pag gusto mo ng tanong na mabibigat, yan, si Paul Alima ang sasagot sa'yo, sinabihan siya na ganun. Gusto niyang makinig eh. Sa bandang huli nga, maganda nga kasi mag-CFD daw siya kapag matalo ng mga SDA si Padre Darwin. Pero kung hindi daw matalo ng SDA, sabi pa nila Jared, magsasabat ako kapag natalo niya si Padre Darwin, magta-tights ako, sabi ganun. Pero pag hindi, mag-CFD tayong lahat. Sabi ganun. Sabi niya, mag-CFD daw tayong lahat. Nakakatuwa nga, may kaunting conversion, parang may magandang dulot ang pagpunta niya dyan. Parang hindi lang siya, dyan, diba? Parang hindi lang siya talagang pumunta dyan para tawag dyan, debate or magpakita na magaling siya, hindi. Parang naghahanap siya ng katotohanan. Yun ang nakita ko sa kanya. Kasi nakinig siya, hindi siya nakipagdebate kay Alan Javier eh. Nakinig lang siya na nakinig. Pinangaralan siya ni Alan Javier. Nakinig lang siya na nakinig. Pakinggan mo yan, maganda. So, ayun. Ito na, panoorin ko to. Oo. Magandang gabi sa ating lahat mga kapuntos. Welcome back. Welcome muli sa ating daily live streaming. Sino ba itong tumatawag? Messenger call. Hindi ko siya pwedeng maano eh. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat mga kabag. So siguro medyo late na. So hindi ko na lang muna i-shoutout isa-isa. Kasi medyo mahaba yung intro natin. So shoutout po lang sa lahat na nandito na sa ating bahay. Bukas na lang tayo mag-shoutout. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. At yun namang ibigay ng mga yon kay Brother Angel Santos sa kanyang Gospel Reflection. Brother Angel. Teka, naku-host ko ba si Brother Angel? Double check ko lang ha. Hindi pa pala. Okay, Brother Angel Santos from Japan. Good evening. Amen. Praise the Lord. Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi, saan masulok kayo ng mundo na nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. No po? Muli, paalala ng ating Panginoon Kristo, no? Sa 1:12:48, sa huling araw, ang salita kong hahatol sa inyo. So, ang salita niya, salita ng mga apostol at salita at napunta rin sa simbahan, nagpaliwanag ang simbahan, no? Hindi kung sino-sino magpapaliwanag, no? So, nakakatakot pag nagbasa at nagpaliwanag ng
ng sarili, no, ng interpretasyon, talagang maraming maililigaw na tao. So, nandun saan ba yung salita niya? Nasa totoong iglesia, no? Kaya nga nandun yung karunungan, no? The wisdom of God. Kaya nga hiningan sila ng kanyang banal na espiritu, yung mga apostol, at ang mga apostol ngayon, yung mga kapalit nila, tinatawag na apostolic successor, ay ito po yung mga Santo Papa natin. Magpadala ka ng 300? Amen. So, 300 lang. Bro John Ray. Anong 300? Makapagpadala ka ng 300? Ah, 300. hindi, 500. Oh, kasi ako, pambaon na doon ng mga bata niya. Pambaon ng mga Pambaon bata. ng mga bata. Pambaon ng mga bata, 500. Sige, go ahead, Brother Angel. Kasi Yes. problema si Brother Johnny sa pambaon ng mga bata. Commercial po mga kapatid. No? So, may tayo, advertisement. So, yun po, no, paalala po, no, ng ating Panginoon Kristo yan. Nasa simbahan ang lahat ng mga turo niya at mga aral niya. Nasa totoong simbahan, which is the Roman Catholic Church. Kahit i-Google nyo. No? At natuwa ako dun sa Google na yun. No? Kahit si Google talaga wala ligtas. No? Sinong founder ng Roman Catholic Church? Si Jesus. Nakakatawa yung nangyari doon sa debate nyo, Bro Jando. No? Congratulations. So, dinaan lang natin sa sayaw no. So talagang sayawan lang natin ang mga ibang sekta, talaga nakakalungkot lang sila, ibiktima lang. Kapag talagang nakatapat sila ng may alam, no. Ang alam lang nilang goyohin, ibiktimahin yung walang alam. Pero pag may natapat sila sa may alam, talaga napakalayo po ng katotohanan ng mga aral at interpretation nila sa Biblia, no. So, yun po, paalala po yun sa ating lahat. Wag na kayong makinig sa ibang sekta at kanino ka ba nakaanib, sa totoo bang iglesia na tinatag ni Jesus o sa mga sekta na tatag lamang ng tao. So, paalala lang po yan. No? So, ngayon, maganda po yung ebanghelyo natin. Ngayong araw ng dumako na po tayo. Ito sa ebanghelyo, sa mga hindi po nakapagsimba ngayong araw ng Martes, ito po ay ayon kay San Marcos, chapter 9, verse 30 to 37. So pag nilayan po natin, makinig ang may pandinig. Nung araw na yun, umalis sila roon at nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila maunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman sila magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum nang sila'y nasa bahay na. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus. Tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at ipinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino man tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan, no? So, konting pagninilay lamang po, no, sa ating ebanghelyo ngayon. Tingnan lang po natin ang konteksto, no, nung itong ebanghelyo mismo. At pansinin niyo, sabi, bakit niya sinabi kaya itong tinawag yung bata, pinatayo sa kanyang harapan at pagkatapos kinalo niya at sabi niya, sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin.
So pansinin niyo, no, bakit kaya niya sinabi yung sino man tumatanggap doon sa mga bata ay tumatanggap sa kanya? Ano nga ba talagang konteksto nun, no? Alam niyo po kasi during that time yung kultura nila, kung napapansin niyo, ang kultura talaga nila hindi kabilang yung bata, even in the census. Ang pagkakaalam natin sa kultura, sa census wala yan, di bilang yan mga babae. Kaya kung mapapansin niyo po, doon sa mga talata na binabanggit sa ebanghelyo dito at sa nakaraang araw na 2 beses nangyari yun, nagpakain siya ng una 5,000 tapos yung isa 4,000. And pansinin nyo, 4,000 lang mga lalaki, sabi lang. 5,000 mga lalaki. Hindi na sinabi yung mga bata at mga babae. Bakit? Kasi sa kultura nila ganun. Sobrang baba ang tingin nila sa mga babae at mga bata. Napakababa ng tingin nila ron. So kasi parang sa kanila, in other words, walang kwenta. No? So imagine mo, kaya hindi nila binibilang yun sa kultura po nila. Okay? Yun po yung kultura kasi nila. Sobra talagang baba ng tingin nila, lalo na yung babaeng balo. Pero pansinin nyo rito, 2 bagay ngayon ang makikita natin. Dito, ang sabi rito, sila ay pinagtatalunan nila kung sino ang kanila pinakadakila. So pinag-uusapan dito, alam kasi nila, no, sila yung disipulo, sila yung pinili. So expected nila, no, mapalad na sila na yung mga dakila kaysa sa iba. In other words, nandun na yung kataasan. Kumbaga nandun na yung ere na, no? So ere na, nagiging hambog na, ito na. Tapos hindi lang yun, nagtatalunan pa, sino pa yung mas dakila sa kanila. Pero pansinin nyo ang konteksto, binasag yun ni Jesus. Unang binasag niya yung mali nilang pagkakilala sa mga bata at sa mga babae. Binasag niya yun at siguro dito pahiyang-pahiya ang mga disipulo dahil expected nila silang pinakadakila. Kumbaga nagmamayabang na sa isa't isa. Pero binasag ni Jesus yun, hindi yan. Kung totoo kang makadiyos, ang totoong makadiyos dapat tumulad sa isang bata. Dito naman pinalawanag niya word for word eh. Ang sino mang magnanais na maging una, sabi rito, no, letra por letra, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. So dito, sa ating Panginoon Kristo, so sa kultura ng mga Hudyo, walang kwenta yung bata, pero sa Diyos, mahal na mahal nila yung mga bata. Bakit? Wala pang ere yan. No? Wala pang pagmamataas yan. Bakit? Alam nila kasi limitasyon. Ang mga bata, alam nila hindi nila kayang lahat. Ang bata, pag sinabihan mo yan, inindihan mo lang ng sinturon yan, tatahimik na yan. O kahit pagalitan mo yan, ang bata, iiyak lang yan pero hindi yan magtatanim ng galit. Amen? And that's actually marami kang pwedeng sa bata, pero yun ang pinaka makikita natin na matututunan natin sa kanila. At yan, pag nag-away-away ang mga bata, maya-maya, ayan, naglalaro na sila. Hindi sila nagtatanim ng galit kasi ganun sila kababa pa dahil yung mindset nila, yung kabataan ng isip nila, hanggang dun lang yun. At yun ang gustong-gusto ng Diyos. Yun ang gustong-gustong sa lahat sa atin, sa lahat ng tao na gusto maging disipulo ni Kristo. Yun ang gustong-gusto niyang magkaroon tayo ng ganong mga karakter tulad ng bata. Mababang loob, madaling magpatawad, at umaasa sila sa mga magulang lamang nila. Hindi yan maglalakad, hindi yan aalis, lalo na yung mga ilang taon lang. Hindi yan makakaano kung wala ang tatay, wala ang nanay. Talagang totally surrender sila sa kanyang ama o sa kanyang ina. That's exactly yung mga sinasabi dito ng ating ebanghelyo. Kung gusto mong maging dakila, kailangan, sabi rito, maging huli ka sa lahat at maging lingkod ka. Actually, naging example po ang ating Panginoon Kristo rito.
Pansinin mo yung pamumuhay. Ang bata, bigyan mo lang ng candy, okay na yan. Di ba? Kahit nung bata tayo, parang nung bata tayo, mas masaya nun. Dahil kahit simpleng laruan lang, masaya ka na. Ngayon may pera na yung tao. Ang dami pang gusto. Hindi pa masaya. Amen? Napakababaw ng ng bata. Pero ngayon, mayroon ka na nito, gusto mo pa nun. Mayroon ka na nun, gusto mo pa nun. Yung iba nga, di ba, may ganito ng position sa trabaho, gusto ganito pa, gusto ganun. May business ng isa, gusto dalawa. May bahay na isa, gusto dalawa, tatlo. May kotse na. Napakadaming gusto ng mga matatanda. Pero yung bata, bigyan mo lang ng candy, masaya na yan. Yun ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Ang ating Panginoon Kristo, hindi siya namuhay ng marangya. Kahit Diyos siya, nagpakababa sa lahat ng mababa. Actually, talagang imagine mo siyang may-ari ng buong universe, ng buong mundo. Pero nagpakababa siya. That's exactly yung sinasabi sa atin rito sa lahat ng manakikinig. Kung gusto mo maging lingkod, kailangan talaga po nandun yung humility. Nandun yung magpapakababa. At sa mga lingkod ng Diyos, dapat maglingkod tayo ng tapat ng may kababaan loob. At ang panghuli, yung total surrender to God. Buong sarili mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Nandun po ang pagpapakababa. Huwag kang umasa lang sa sarili mo, kapatid. Wala kang magagawa. Tulad ng bata, hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang paa. Alam niya, umaasa siya sa magulang niya. Dati po, naalala ko yung kwento, naikwento ko na rito. Nung uso ngayon sa eroplano, di ba, nagka-crash ngayon. So medyo nagkaka-turbulence dun sa dun sa eroplano. Tapos nagkakagulo na yung mga pasahero dun sa eroplano kasi ilang thousands of feet 'yon. So medyo nagkakagulo na. Itong batang to nakaupo lang dun sa likod. Tahimik na tahimik. Lahat nagkakagulo na, nagpe-pray na, nagpapanik. Tapos tinanong nung katabi niya yung matanda yung bata, ano ka ba? Anong bang ginagawa mo? Relax na relax ka. Yung ganun. Ano ba? Bakit kami nga nagpapanik na? Okay ka lang, bata? Sabi ganun. Anong sabi niya? Okay lang po ako. Sabi niya. Hindi po ako natatakot. Sabi niya. Ha? Hindi ka ba natatakot? Nakikita mo na nangyayari sa aeroplano natin. Ano ba sabi niya? Kasi po, ang piloto ay ang tatay ko mismo. Amen? Nagtitiwala siya sa kanyang tatay. Ganon din po tayo. Si Jesus alam niya, kahit nga magpakahirap siya, alam niya kahit magpasan siya ng krus, ipako siya sa krus. Alam niya bubuhayin siya ng Ama. Amen? Alam niya mabubuhay siya muli. Total surrender with God. Paalala po sa atin yan, kapag naglilingkod tayo, maglingkod na may kababaan loob. Sabi niya mismo rito, maging lingkod ng lahat. Hindi yung parang siya ay paglingkuran. Tayo yung maglingkod. Kung gusto mong maging dakila sa Diyos, magpakababa ka, maglingkod ka, at ibigay mo ang tiwala mo ng buong buo sa Diyos na may lalangsay. Amen. Yun lang po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po, back to you, Bro Jando, and welcome po sa ating bisita ngayon, no? Party list, ano ba yung number ni Doc, no? Ni Doc Rene. So welcome po sa lahat ng mga may gusto magtanong about politics and about medical and about this election. I-ready niyo na po yung mga katanungan ninyo. Nandin po si Doc Rene. Bro Jando. Okay, so TV ka ngayon kay Brother Wendell. Andiyan na ba si Doc Rene, Brother Wendell? JD, Yeah. nawala daw internet ni Bro Wendell. Nakapasok na daw po si Doktor. Siya po yung may KPIM sa dulo po. KPIM sa dulo. Naku, wait lang ha. Marami kasi KPIM dito eh. Search lang, bro. May Marilyn Sabuero, KPIM. May Rodolfo, KPIM. Joel Webb. Diyan bro, Dr. on board ang pangalan. Dr. on board. Pangalan niya talaga, bro. Dr. on board.
Doctor on board, doctor, Oo, D-O. Ito, yan. okay. Doc Rene. Good evening, Doc Rene. Yes, good evening to everybody, starting from you, our dear brother John Doe, ug sa tanan nagpaminaw, nagtanaw ron anywhere on the part of the world, especially here in Asia, here in the Philippines, here in Visayas. Good evening. Okay, sa lahat ng mga... Mayroon ka gustong i-topic, Doc? Well, siguro one thing we have to share tonight is, uh, last Sunday, we have the Walk for Life in Manila. Linggo lang, 3 days ago. And then up before the mass ni Cardinal Advincula, I was given a chance to give a talk in front of the thousands of people inside and outside the cathedral. And I reminded the people na while we consider ourselves to be truly Catholic, we still believe in God, one of the last bastion of Catholicism, the whole world. But the thing is, medyo complacent tayo, no? Relax tayo, indifferent tayo when you talk about how to protect our faith, how to protect our family, and how to defend human life, including the sanctity of marriage. That's why we have to challenge everybody who call ourselves true-blooded followers of Christ through His Catholic Church na dapat day by day we have to do everything possible na hindi tayo maging pareha sa lahat ng mga existing Catholic, so-called Catholic countries all over the world, like Spain, like France, like Portugal, like Brazil, like Argentina, and other predominantly Catholic countries na napabayaan nila that they have that role, that they have that obligation, they have responsibility na to express their faith. Dapat ipakita nila lang their faith through action. Kaya sabi ko, ano nangyari sa mga bansang ito? They are more Catholic than us before, but look at them. They have legalized abortion. They have legalized divorce. They have legalized gay marriage or gay union. Now they are stepping down to legalize slowly yung tinatawag nating euthanasia. And while medyo controversial pa sa Pilipinas ang tinatawag nating comprehensive sex education, but in all these countries, more than a decade na, they have totally implemented everything. Kaya when you look at these countries, when you go to these countries, so-called Catholic countries, halos zero na ang innocence sa mga kabataan, lalo na from elementary to high school. Kaya this is really a big challenge to each one of us. No? Pabaya tayo. We're so very complacent. We don't care about it. Kaya it's really a wake-up call day after day, hindi lang sa darating na eleksyon. But dapat sana this practice of our faith, how to defend our faith, should be strengthened and should start within our family, in our community, in our parish, in the whole country. Okay, may nagsabi na magta-topic ka daw, Doc, about abortion ba yun? Yeah, we can discuss it. Magandang topic din yan because it's so sad to think again na majority sa atin, yung concept nila ng abortion is yung makita mo, marinig mo sa balita na may bata na 6 months or 7 months or bagong sinilang na nakano lang sa silupin, tinapon diyan sa basura or tinangay ng aso or tinapon sa isang malapit na simbahan pero patay na or nakita ng mga kababahay o mga pulis nasa stage of decomposition na. And this is of course abortion. But one thing we should know na yung abortion na nasa isip natin is not only confined to yung mga batang tinapon na 6 months, 8 months, 9 months o bagong sinilang at patay na. But one thing we should not forget, majority of abortion ay nangyari, number one, yung tinatawag namin chemical abortion.
Pangalawa, mechanical abortion. Pangatlo is yung surgical abortion. Now, what is this very important na tinatawag nating uh, chemical abortion? Yung chemical abortion happens or occurs sa mga babae na nag-take ng pills, nagpa-insert ng IUD, nagpa-insert ng implanon, yung parang toothpick na puti, na ilalagay sa kanilang mga arm, sa bukton in Cebuano. Ano ba yan sa Tagalog? No? Uh, without knowing, hindi sinabi sa mga midwife, nurses, or doctors who prescribed in the pills, who inserted the IUD, who inserted the implanon sa kanilang mga forearm. Now, one of the uh, action ng mga tatlong ito, sinabi ko, one of it is really to cause early abortion. What is early abortion? Abortion na nangyari na ang bata galing sa fallopian tube after fertilization or after conception, pupunta na sa kanyang sinapupunan ng nanay or the bahay bata or the uterus. The child will just stay this just few days. Hindi aabot ng isang linggo, mamatayan. Because ang epekto ng IUD, epekto ng pills, or epekto ng implanon, it dries up. No? Para bang tataniman ng with its mais or whatever, na walang inupa, puro bato. That will happen to the womb ng nanay kung siya ay may insertion ng IUD or may minimum ng pills or may implanon sa kanyang forearm. Walang pagkain diyan sa uterus. So ang resulta, mothers will have the so-called early abortion. 10 days to 2 weeks pa lang ang edad ng bata. Parang aeroplano. Ikot ng ikot, hinahanap yung airport, runway. Naubos na lang ang gasolina ng aeroplano, hindi pa siya nakakita ng runway. Kaya what will happen to the plane, it will just crash. Similar to what is happening sa bata na nasa uterus na, nasa bahay bata na, nasa taguang ka na, matris na. However, diyan sana ang bata titira for the next 9 months or for the next 39 to 40 weeks. Pero how can it attach itself? Hindi siya makatouch dahil walang pagkain diyan sa inside ng uterus. Kaya this is early abortion and this is the most common abortion happening globally. Okay? Pangalawa, yung mechanical. Of course, the mechanical, may sali na diyan ang IUD. But yung pangatlo ay yung tinatawag nating induced surgical abortion, which is common in countries na talagang legal ang abortion tulad ng the whole of America, the whole of Canada, the whole of Europe, where abortion is legal. Hanggang 4 months. Yung ibang bansa naman hanggang 6 months. Buti na lang, naging 6 months na lang. But during the time of President Clinton in America, he allows abortion to be performed legal even up to 9 months. Kahit yung babae na nagbuntis, pwede na siya manganak ngayong Monday, next week, pero ayaw na niya, nagbago ang isip niya, she can abort it anytime because it's legal, nothing to worry, because lahat ng gastusin ng babae magpa-abort sa Amerika is taken care of by their taxes ng gobyerno. Kaya isang bagay din yan na na-induce maraming babae na magpa-abort na lang dahil wala silang bayad kahit $1 sa mga clinic or sa mga doktor, sa lahat ng mga facilities that accommodates abortion. Kaya mga kapatid, dito sa Pilipinas, we really have to pray a lot. Although ilan lang ang marinig natin sa buwan, like in Cebu, very hard makarinig ka na may isang bata tinapon sa isang buwan. But what is happening, yung tinatawag nating chemical abortion through contraceptive pills, through implanon,
mechanical abortion through IUD is the number one source of abortion killing babies. Because we know, lalo na tayo mga Katoliko, that life begins, magsimula ang buhay ng tao pag magtagpo na ang sperm cell ng lalaki at egg cell ng babae doon sa fallopian tube. And once they meet together, life begins. And when life begins, the split of sikan, God comes down and give that newly formed baby, less than 1 minute pa, his soul, kaluluwa, aside from giving the child his life. Kaya you can just imagine right now, every day in the Philippines, ilang libong bata, 1 week old, 2 weeks old, ay pinatay dahil sa combined effect to the use of contraceptive pills, IUD, Implanon, kunti lang, napakaliit lang ng percentage na nagpa-abort dahil sa surgery, dahil sa iniinom ng gamot, or pina-induce, lalo na diyan sa mga sa atin yan sa Cebuano, ginawang itong mga manghilot, ilan lang yan, very, very few percentage, less than 10%. But yung sabi ko, yung dalawa, comprises 90% of cases of abortion sa Pilipinas. Yan po, Brother Jando. Okay, thank you. So sa mga may katanungan about medical o ating itanong kay Doc Rene Bolizer. At may katanungan pala dito pala, no, na ating nakita sa comment section from Muslim Islam. Sabi niya, bakit legal ang abortion sa Roman Catholic Spain? Sabi ni Doc. Actually, hindi naman legal ang abortion sa Roman Catholic doon sa Spain. Sa Spain mismo, legal ang abortion. Pero nakikipagdebate pa hanggang ngayon ang Roman Catholic doon. Ating ilagay sa screen. Ito. Ayan, no, sabi dito is, sa kabila ng pagiging legal ng abortion, patuloy ang mga debate at pagkilos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang simbahang Katoliko na patuloy na nagpapahayag ng kanilang pagtutol sa abortion. Sa madaling salita, tutol ang simbahang Katoliko sa abortion doon sa Espanya. Sa Espanya, malamang legal ang abortion, pero ang simbahang Katoliko patuloy na tumututol sa abortion. Yon ang ating kasagutan.